Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, ang pag-uusapan po natin ngayon, itong ano pa rin, yung pag-resign po ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos. So, dahil dun sa pag-resign ni VP Sara, mas lalong naaaning ngayon itong mga administrasyon, itong mga nagsasabing mga opposition daw sila, yung mga, sabihin natin, yung mga anti-Duterte. Kasi hindi nila alam ngayon kung ano yung magiging stand o hindi nila maintindihan kung ano yung magiging papel na ngayon ni BP Sara since wala na nga siya sa gabinete. So sabihin natin, kumbaga hindi na siya control ng administrasyon at hindi pa rin naman nila ma-confirm kung itong si VP Sara sasama na sa mga rally, yung mga maisog rally na tinuturing ng mga Marcos loyalist, mga Marcos supporter, mga anti-Duterte na sinasabing yung maisog is anti-Marcos rally. So hindi na nila ngayon kumbaga hindi nila makita kay BP Sara kung ano yung magiging next move niya. Kasi nga alam naman natin si BP Sara medyo malalim din mag-isip, malalim magdumiskarte. So tahimik lang para hindi masyadong mabuko or talagang para maging clueless sila. So ngayon, itong mga sinasabi nating mga pro-administration na anti-Duterte, medyo naaning na. So hindi na nila alam kung ano yung magiging statement at parang hanggang ngayon, parang alam niyo yun, parang obligado pa rin si BP Sara na magpaliwanag sa kanila na kung bakit siya nag-resign. So siyempre, may personal reason naman dyan si BP Sara at sigurado naman tayo na ipaliwanag naman na yan kay President Bongbong Marcos kasi nga nag-usap muna sila bago siya nag-render ng kanyang resignation. So bago natin ituloy itong balitang to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to at paano sila maaning dun sa ginawang pag-resign ni BP Sara. Sa atin nagiging mas malinaw yung mga motibo kahit hindi niya outright na sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang political camp para sa darating na eleksyon dahil nga gusto nilang banggain na talaga ang kapon ng mga Marcos dito sa ating political arena. Isipin nyo itong kung itong mga kabayan block na to, ito yung mga makakaliwang grupo na galit sa mga Marcos nung sila bumabalik pa lang sa gobyerno at laging bukang bibig nito yung martial law, yung mga pang-aabuso raw sa karapatang pantao. Pero ngayon dito makikita nyo parang ipinagtatanggol na nila si Marcos. Dahil siguro, siyempre, ang laging sagot dyan ng Marcos administration, ng mga Marcos supporter na ganyan kasi yung yung pag-handle ni Marcos sa unit team. Pinag-unite niya lahat ng grupo para kumbaga sama-sama raw babango muli. Pero ang utak ng mga to, kung panonoorin niyo uli, ang utak yung tinutumbok agad yung eleksyon. Paghahanda raw yun para sa susunod, etong sa darating na eleksyon dahil nga para sa kanilang political clan or kung political group. So, andun kagad sila na talagang purely political yung naging dahilan. Siyempre, hindi naman maaalis natin yun. Talagang may halong politika talaga yung pag-alis ni BP Sara sa gabinete ni Marcos. So, kaya nga hindi natin, kumbaga, ito yung nangyayari ngayon, naaaning na ngayon itong mga to kasi nga hindi nila alam kung ano yung magiging next step ni BP Sara. Hindi rin naman nagbigay si BP Sara ng dahilan. No? Although kay Bongbong Marcos nagbigay siya ng dahilan, sigurado yun dahil nga kinausap niya. Pero publicly, hindi naman siya nagbigay ng press release kung ano yung ba yung naging reason. Kasi pwede naman sabihin na lang ni BP Sara na na health condition. Kasi nga, di ba, may nakita nyo, may tahi siya rito sa leeg. So, hindi natin alam kung anong nangyari doon. Pero marami yung nagko-connect doon sa, dun sa scars niya rito sa leeg. So,
kahit sabagay, kahit naman sabihin din ni VP Sara na health reason kung bakit siya mag-resign, hindi rin naman maniniwala tong mga aktivistang to. Kasi siyempre, kung ano yung nasa utak nila, yun na yun. Hindi naman mababago yung sasabihin lang nila, nagsisinungaling si VP Sara. Hindi yun talaga yung tunay na dahilan kung bakit siya nag-resign. Sa kanila kasi kumbaga may nakaset na sa utak nila at yun ang kailangan nilang iparating dun sa kanilang mga supporter na kaya nag-resign si VP Sara kasi naghahanda yan para sa susunod na eleksyon para ipwesto na yung kanyang political group na labanan daw di umano yung Marcos administration na supposedly sila dapat yung nag-o-oppose sa administrasyon kasi parte sila ng opposition, di ba? Sila yung talagang masasabi natin mga solid na kritiko ng mga Marcos kahit nung hindi pa nakaupo tong si Bongbong Marcos, pagkatapos pa lang ng administrasyon ni Apo Lakay, andyan na sila. Or during pa ng administrasyon ni Apo Lakay, nandyan na yung mga aktivistang yan. Siguro, yung dalawang babaeng aktivista rito, inabutan si Apo Lakay, pero itong isang nasa gitna, si TikTok Tourist, mukhang hindi yata niya inabot yan. Puro kwento lang yung mga naririnig niya tungkol dun sa pamamahala ni Apo Lakay. Pero, yun nga lang, ano pa rin natin, andun pa rin yung talagang andun sila sa pagiging anti-Marcos. Pero dito, parang nagwo-worry sila na kakalabanin na ng mga Duterte itong sila Marcos. Kaya medyo kailangan nilang mag-isip ng pwedeng ibanat o pwede nilang maging parang pangunahan na nila yung plano ni VP Sara kahit wala pa namang dinideclare si VP Sara. Pero pasasaan din naman daw. Sabi nila na mukhang sasama naman na si VP Sara sa maisog rally ng kanyang ama, ng kanyang kapatid na si Baste, na sasama na ito sa mga maisog rally dahil nga gusto nilang, marami yung may gusto na gawing ang muka ng oposisyon ngayon is ang mga Duterte na. So dahil si VP Sara na yung nasa taas ng posisyon, siya na yung pangalawa So siya yung talagang itutulak na maging mukha ng bagong oposisyon. Kasi hindi naman pwede si Pangulong Duterte dahil retired na, medyo may edad na, medyo mahina na talaga. Pero kung utak lang din naman yung gagamitin, medyo hasang-hasa pa. Kumbaga, kayang-kaya pa. Si Mayor Baste, hindi naman pwede nating ilagay as face ng oposisyon dahil mayor yung hinahawakan niya. So, medyo mas mababa compare sa BP. So, yun nga, itinutulak nila ngayon na maging muka ng bagong oposisyon si VP Sara at ito ngayon yung hindi matanggap ng itong mga aktivistang to na parang papalitan sila ni VP Sara sa pagiging oposisyon. Kasi ngayon parang lumalabas nagiging mga balimbing na tong mga aktivistan to na dating, 'di ba, hindi niyo ba napapansin na parang nakakapagtaka na napakatahimik nitong mga to na unlike nung hindi pa nakapwesto si Marcos na talaga halos durugin nila, halos talagang yurakan, talagang binabalahura talaga yung pamilyang Marcos. Ngayon parang ilag na ilag silang batikusin, napakalamya ng kanilang mga tirada, pero pagdating sa mga Duterte na nilabanan yung kanilang yung terorismo ng mga NPA, yun talaga yung pinopokus nila. Kasi walang statement si Marcos patungkol sa di ba, sa paano labanan yung insurgency sa atin, yung mga armed group, especially dun sa NPA, di ba? So walang statement. So hindi nila makante si Marcos kasi pabor sa kanila yung ginagawa ni Marcos na hindi pakialaman yan yung mga NPA. So talagang ang mga Duterte lang kasi itinalaga si VP Sara as co-chairman ng NTF-ELCAC, yung talagang lumalaban sa mga NPA na itinayo ni Pangulong Duterte. So kaya mainit yung dugo nila sa mga Duterte dahil sila lang talaga yung lumaban para matapos na tong gulo ng mga NPA. Pero si Pangulong Marcos, di ba, parang ayaw nga niya, gusto nga niya buwagin yung NTF-ELCAC na yan
So napigilan lang kasi umalma rin yung mga sundalo, yung mga kapulisan, na bakit mo tatanggalin yung NTF-EL CAC? Katulong namin yan para labanan yung mga NPA. So nagbago yung isip ni Marcos, kaya inilagay si BP Sara para mapagbigyan o hindi, kumbaga parang hindi siya kalabanin ng PNP tsaka AFP. So ibinigay niya yung gusto nung dalawa kasi natatakot nga siyang baka biglang mag-alsa balutan nitong AFP tsaka PNP, bigla siya mapatalsik. So yun yung kinakatakot ni Bongbong Marcos, kaya binigyan niya ng cabinet position itong si BP Sara. Pero ngayon nga, dahil nga wala na si BP Sara sa gabinete niya, naaaning na rin niya malamang. So same thing din kung naaaning na si Bongbong Marcos, itong mga sabihin natin mga alipores niya ngayon is naaaning din kung ano-ano na lang yung iniisip dito kay BP Sara. Kaya antayin pa natin sa mga susunod na araw kung ano pa igagalaw dito ni BP Sara. Welcome para sa mga mambabatas na kabilang sa Makabayan Bloc ang pagbibitiw bilang Education Secretary ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi malinaw ang paliwanag ng pangalawang Pangulo sa ginawang resignation. Anila makabubuti ito sa kagawaran sa gitna ng nararanasang education crisis sa bansa. Naniniwala rin ang Makabayan Bloc lawmakers na paghahanda na sa 2025 midterm elections ang pag-alis ni VP Duterte sa gabinete. Alam nyo bakit isa pang natutuwa sila na nag-resign si VP Sara sa DepEd bilang sekretary niya? Kasi nga alam ni VP Sara ang tinatarget kasi ng mga makakaliwang grupo na to, itong mga NPA na to, is yung mga eskwelahan sa malalayong probinsya. Doon sila nakakuha ng mga magiging miyembro nila. Kahit naman dito sa Metro Manila, 'di ba? Andiyan yung ito talagang totoo naman to nangyayari. Andiyan yung pag-recruit nila sa mga estudyante, especially yung mga estudyanteng galing probinsya na dito nagda-aral sa Maynila. Siyempre, mga mga malayo sa pamilya, so kulang sa sa paggabay. So, yan yung mga natatarget nila, yan yung mga talagang nare-recruit nila. So, yan yung pinagtuunan ng pansin ni VP Sara as DepEd Secretary na talaga nilalabanan niya yung pag-recruit ng mga NPA na yan. So, kaya natutuwa sila na nag-resign na si VP Sara kasi ngayon makakakilos na naman sila ng panibago. Ngayon, sinasabi nila na wala raw nagawa si VP Sara pagdating sa sa DepEd. Which is talagang kahit naman sino ilagay nila diyan, kahit naman sino administrasyon ang naglagay ng secretary diyan sa DepEd na yan, yun lang naman lagi nila sinasabi, walang nagawa, nasayang lang naman yung kanilang pag-upo doon sa pwesto na yon. Siyempre wala naman tama sa kanila. Naalala nyo, di ba, si Pangulong Duterte sa DSWD, tsaka may mga posisyon na doon ibinigay sa mga aktivista, pero ano nangyari nung sila yung humawak? Wala rin naman nangyari, di ba? Mas nakita pa talaga ni Pangulong Duterte na talagang ang leaning ng itong mga makakaliwa na to is para lang palakasin yung grupo, yung pwersa ng NPA. Kasi nga ayaw nilang ayaw nilang maging tahimik yung bansa natin kasi nga diyan sila kumikita Diyan sila nakikilala sa mga kaguluhan. Tapos itatanggi nila na miyembro or parte sila ng NPA. Pero kitang-kita man naman sa galawan nila na talagang binibigyan nila ng importansya yung pagsanib ng mga kabataan sa NPA. So tuloy pa natin to. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglalarawan din anila ito ng maruming politika sa Pilipinas. Wala sa interes ng parehong kampo ng Duterte at Marcos ang pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinapakita lamang ng mga Duterte at mga Marcos kung gaano kadumi yung politika natin dito sa Pilipinas. Tinutulan naman ng Liberal Party President na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang ideyang si VP Sara na ang bagong opposition leader. Siyempre, hindi na matatanggap yan. Kasi, ang lumalabas kasi, ang mga dilawan, itong Liberal Party, ang talagang totoong oposisyon. Kasi sila yung lumaban sa sa rehimeng Apula kay Marcos regime. Diba?
during Ferdinand Marcos Sr., sila yung maingay talaga na lumalaban daw ng pang-aapi raw ng mga Marcos. Pero meron din kasing dahil hindi naman tayo nabuhay nung panahon na yun. Pero kung babase tayo sa mga kwento-kwento, siyempre may mga kwento rin na sinasabi nga na totoo na may nangyaring panghaharas, yung sa human rights, pang-aabuso sa karapatang patao. Pero may mga kwento rin kasi na talagang natutuwa na nagkaroon ng martial law noong time na yun dahil nga naging mas tahimik yung Pilipinas. Kasi nga lumaganap yung NPA. So, yung peace and order talagang magulong-magulo dahil sa ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., tumahimik yung bansang Pilipinas at katapano umasenso yung Pilipinas, di ba? Hindi natin may aalis yun, nasa mga kwento-kwento rin naman yun ng mga matatanda na yung umabot talaga doon sa era na yun. Pero siyempre, kukontrahin din naman yan ng ibang may edad din na dumanas ng ng paghihirap ng martial law. Pero sabi nga nila na di ko matandaan ko yun, ko ba narinig yun. Or totoo rin naman, di ba? Kapag ikaw ay law-abiding citizen, sumusunod ka sa batas, bakit ka naman nila pag-iinitan or bakit ka nila aarestuhin kung ikaw ay law-abiding citizen? Siyempre, mayroong pinatutupad na batas na kailangan mong sundin para maging maayos. Siyempre, ang mahirap lang kasi sa Pilipinas, alam mo, yung karapatan masyado, yung isinisigaw nilang karapatan, minsan kasi wala na sa hulog. Siyempre, pag binigyan mo naman sobra-sobrang karapatan, andyan na yung nawawala na yung yung pagsunod sa batas. Kaya nga nagkaaganto ngayon yung Pilipinas dahil yung mga batas na ginagawa sa atin, alam nyo yun, yung masyadong general, napakalaking, hindi siya specific, kaya kumbaga kailangan pang pagtalunan na ganito, ganyan, kailangan pang kumuha ng abogado para lang mapatunayan na, alam mo yun, maging specific yung batas. Hindi kagaya ng, alam nyo, yung mga basic na batas, kagaya sa ibang bansa, particular sa Singapore, na pag sinabing bawal magtapon ng basura, ihuhulihin ka. So, pag nagtapon ka ng basura, meron kang kaparusahan na tatanggapin. Hindi kagaya sa Pilipinas, nakasulat na nga, bawal magtapon ng basura, nagtatapon pa rin ng basura kasi hindi naman na-implement or meron pa rin ibang provision. Kumbaga parang kung mayaman yung magtatapon ng basura at mahuhuli, pwede pa nilang i-apila yan sa korte. Hindi kagaya sa pag mahirap ang hinuli at nakitang natapon ng basura, at may violation na agad. Same thing din dun sa di ba, yung pagiging general masyado yung batas. Unlike sa ibang bansa, pag sinabing bawal magtapon ng basura, mayaman o mahirap, basta nahuli ka, may violation at kailangan mong magbayad ng penalty. So, yun yung nagiging problema natin kasi nga, hindi masyadong yung batas natin, masyadong general. Hindi masyadong mabigat yung, kumbaga hindi masyadong tumbukin ng todo para wala nang kailangan ng pagtalunan dun sa batas na yon. Na siyempre, angat na angat yung may perang kayang ilaban sa korte yung kanilang karapatan dahil nga may pera silang kumuha. Unlike ng mga mahihirap na walang kakayanan, kumbaga parang dun lang nag-a-apply yung pagiging specific ng batas. Gingang Makabayan Block, hindi sang-ayon dito. Nag-ugat ang usapin sa sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque, kilalang kabilang sa kampo ng mga Duterte na susunod na magiging leader ng oposisyon laban sa Marcos administration ang pangalawang pangulo. Itong si Secretary Harry Roque kasi masyadong hinahype masyado yung pagiging oposisyon ni VP Sara, kaya mas naaaning na ngayon yung mga nagpe-pretend ngayon na or yung masyadong kiniklaim na sila lang yung pwede maging oposisyon. Pero kung titingnan mo naman yung nangyayari sa atin ngayon, wala naman talagang totoong tumatayong oposisyon sa gobyerno natin ngayon. Kasi kung meron, paano nakalusot yung Maharlika Investment Fund na to the point na umabot pa sa presidente at pirma na lang niya kulang, matutuloy na yung Maharlika Investment Fund na
sinasabi wala raw pera yung gobyerno, pero kaya nilang maglabas ng pondo para ponduhan kaya nilang maglabas ng pera para ponduhan yung Maharlika Investment Fund. Bilyon ang ilalabas nila para lang ponduhan yung Maharlika Investment Fund. Tapos wala namang kasiguraduhan kung kikita ba yung investment na yun, kasi nga lahat naman ng bansa ngayon is nasa stage pa rin naman ng recovery after ng pandemic. Siyempre, talagang tumigil ang ekonomiya during ng pandemic. So ngayon, talagang nagre-recover pa at medyo marami nagsasabi na risky nga na sumali na rin sa investment fund ang mga bansa. Kasi may mga bansa na sinubukan ng pasukin yung ganong investment fund, wala rin nangyari. So, yung kinakatakot nila na baka mapunta lang sa wala or baka mapunta lang sa korupsyon yung investment fund, wala naman nag-oppose. Nawala yung oposisyon na dapat sila yung harang. Kahit itong Makabayan Bloc na to, itong Liberal Party, parang hindi mo nga narinig na nagsalita. Kahit nga si Leni Robredo, na talagang sanggandikit sa pagbatikos kay Marcos, wala kang narinig. Ito naman si Leni Robredo, di ba? Alam niyo naman to, lagi itong naka-epal nung panahon ni Pangulong Duterte. So pinaplano pala, naka-epal na. Pero dito sa Marcos, hindi siya nagsalita kahit na anong gawin ni Marcos. So sumunod ngayon itong People's Initiative na pasikreto pang itinago ni Speaker Romualdez na pinadaan sa pagpirma-pirma ng mga benepisyaro daw ng DSWD. Tapos mamukat-mukat mo, yung pinapipirma pala, pagpapalit na pala ng konstitusyon natin. Dahil gusto nilang palitan or gusto nilang humaba yung kanilang yung term extension ba ng mga congressman, gusto nila pahabain. Tapos andyan pa yung usap-usapan na papalitan nga yung konstitusyon natin at gusto nilang ilagay bilang Prime Minister si Romualdez. So wala pa rin oposisyon ang tumayo doon. Tanging si Pangulong Duterte lang yung kumwestiyon, kasi nga labag na sa saligang batas natin yung ginagawa ng administrasyon. So walang nag-o-oppose. Kahit nga sila 'di ba sa Senado. Kaya nga marami nagtatampo noon bakit yung Senado natin medyo hindi ganun kaingay. Although napigilan niya ng Senado kasi nga katapano may nag-oppose, pero hindi ang Liberal Party ang nag-oppose nun. So ang pagkakaalam ko, ang nag-oppose nun si Coco Pimentel, which is katapano, di ba, sinuporta ng ibang senador din yon. Pero hindi ganun kasolid Hindi ganun kasolid yung pag-oppose nila ng pagiging oposisyon. Kagaya ng ginagawa ni Pangulong Duterte ngayon na talagang, alam niyo na uma-attend sa mga maisog dahil nga pinararating nila yung yung pagbatikos sa mga ginagawang aksyon ni Bongbong Marcos. Ang nakikita lang nating ginagawa ngayon ng mga sinasabing oposisyon yung discarding ngayon ni Marcos tungkol sa West Philippines na sinasabi na piniplex, tinatayuan niya yung arbitral ruling na tayo daw yung nanalo dun sa ikinaso natin sa UN Tribunal na yan. Pero tingnan nyo naman ang nangyayari. Sobrang pangaharas na yung inaabot ng mga Pilipinong mangingisda, ng mga sundalo natin. To the point na talagang mukhang konti na lang, mukhang mag-iignite na yung gera. So, asan yung mga opposition ngayon? Doon lang sila natutuwa kasi gusto nila parang ganun ang gusto nila. Gumulo lang yung masangkot lang sa gera tong Pilipinas at talagang wala silang planong umasenso yung bansa natin. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino. Hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap. Etong sinasabi ni former Secretary Roque, kaugnay doon sa pagiging oposisyon na raw ni Sara. So sinasabi nga natin kanina, saan banda? Pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na opposition, ang ideological and consensus opposition, ay mananatili
sa Liberal Party of the Philippines. Yan. Entitled ang Liberal Party sa pagiging oposisyon. Na parang sinasabi na sila lang yung pwede mag-oppose, sila lang pwede maging oposisyon, wala nang pwedeng iba. Dahil kami lang yung talagang lumalaban sa gobyerno, sa mga nakaupo na halimbawa sa presidente, sila lang daw. Pero nung panahon pag-upo ni Bongbong Marcos, nasan sila? Asan na yung mga sinasabi na pagiging oposisyon nila? Paano nakalusot yung Maharlika Investment Fund? Paano nakalusot yung People's Initiative? Bakit umabot sa punto na, di ba, alam niyo, parang pinagtatanggol nila, pinagtatakpan nila si Speaker Romualdez. So, asan yung pagiging oposisyon nyo? Kasi kung oposisyon kayo, talagang totoong oposisyon, andyan dapat kayo na balansehin ninyo. Tingnan nyo kung ano ba yung gustong ipatupad na batas, kung ito ba makakatulong sa taong bayan or kung ito sa mga politiko lang. So, anong nangyayari? Parang kinukonsinti nyo lang naman ang administrasyon. So, ano yung pagiging oposisyon ninyo? Hindi kagaya ng ginagawa ni Pangulong Duterte na talagang question yung People's Initiative na talagang ang mas makikinabang yung mga politiko na nakadikit kay Marcos. 'Di ba? O ngayon, yung pakikipagdigma ng bansa natin na inilalagay ang mga Pilipino sa alanganin, bakit hindi nyo tinatayuan? Bakit hindi nyo binabatikos? Andyan nasasaktan na yung mga sundalo natin nang walang kalaban-laban, pero ang isinisisi nyo pa rin is yung China pa rin. 'Di ba? Hindi naman masasaktan yung mga Pilipino dun sa West Philippine Sea kung pinahihintulutan ng gobyerno natin. So, nasan kayong mga oposisyon? Kaya nga, mukhang may punto rin yung sinabi ni dating spokesperson Harry Roque na tagal si BP Sara na. Kung a-attend or sasama si BP Sara sa mga maisog rally, malamang talagang siya na yung ituturing na bagong muka ng oposisyon. At sigurado hindi matatanggap to ng Liberal Party at ng mga makakaliwa kasi entitled sila na sila lang dapat ang maging oposisyon, matatabunan na sila. So, mawawala na naman sila sa sirkulasyon. At mukhang baka hindi na sila makabalik sa politika. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging desisyon ni BP Sara. Kasi hindi natin pwede pangunahan Mag-aantay lang tayo sa kung ano yung magiging partisipasyon ay magiging bagong trabaho na ngayon ni BP Sara dahil wala na nga sa gabinete ni Marcos. Although part pa rin naman siya ng government, may mga sarili siyang mga programa. Yun nga lang, siyempre, iba pa rin kasi yung parte ka ng gabinete. So, since hindi na nga siya part ni Marcos, antayin natin kung ano yung magiging desisyon sa mga magiging plano ni BP Sara. So, yun po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.